Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat mga kababayan. Sana po ay nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po, komentuhan po natin ito pong pahayag ni Atty. Topacio noong nakaraang araw po mga tambay. Ay binanata niya po. Binanata niya po si Bongit, si Bangag na tinatawag po ng kanyang kapatid na si Amy Marcos. Mga kabayan, sobrang desperado na raw po itong si Bongit ayon kay Atty. Topacio mga tambay. Grabe daw po dahil nga po sa mga pasabog ni Saldico ay talagang grabe na po ang sinasabing pagka-desperado. At ito po, binigyan po siya ng real talk mga tambay. Ang senaryo ni Atty. Topacio. Ganito po niya binanatan si Bongit, mga katambay. Pakinggan po natin si Atty. Topacio, mga kabayan. Ni Saldico. Yeah, dami. Mukhang masyadong desperado na ang Malacanang. Di ba? Sunod-sunod yan, parang teleserye. Kada episode, iba't ibang revelasyon, di ba? Opo. Ngayon, nasangkot na ang anak ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos. Yun nga Majority floor leader yata. Kung ako Opo. hindi nagkakamali, ako'y tama. Si First Lady, nasangkot Opo. na. Oo. Ngayon, may lumabas na sinasabi, eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin nila walang pruweba. Yun. Di ba? Sabi-sabi lang bago, aakusahan naman nila yung abogado ni Saldi ko na ibina-blackmail daw sila. Ala. Wala namang din. ebidensya. Wala rin Sasabihin lang nila, kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi, ang Pangulo Ay, pa. grabe. Pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Yun. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado ni Saldico at bina-blackmail daw sila. Bi-blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Kailan? Anong oras? Si Saldico may ganun pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-maletang pera, may litrato ng maleta, litrato may siya. oras, may araw. Yun, ang galing nga. May ledger. Sinasabi nila, walang pruweba. Ayun na nga yung details. Ako sasabihin ng ombudsman, hindi ko iimbestigahan. Dahil wala siya rito, ayaw niya under oath. Pwede kang anonymous Hindi lang naman ako nakapansin yan. Pati si Senator Marcoleta. Opo. Sinabi, nasa charter nga, nasa Ombudsman Act nga ng 1988. Di ba? Tinalakay na rin natin yan dito. Opo. Sabi ko, bakit nag-iinarte ang ombudsman? Obvious na obvious naman dito halatang halata mo. Akala yata nila mangang taong bayan, ano? Yes. Yung blackmail, Mr. President, kasi kilala ko yung abogado ni Saldico. Binabanatan niya si Saldico. Binabanatan natin yan. At saka, hindi natin kinakampihan si Saldico. Ngunit, may mga sinasabi siya na dapat na imbestigahan. Yun. At yung abogado niya, kilala ko. Hindi gagawin yon. Ang tagal ko nang kilala yon. Mahigit 15 taong ko nang kilala. Yung si Atty. Ruy Rondain na abogado ni Saldico. Hindi natin kinakampihan din yan. Yun nga binatikos nga natin yan noon, di ba? Opo. Oo. Kahit kaibigan ko. Opo. Sa ngalan ng malayang pamamahayag at public interest na wala tayong kinakampihan, kahit kaibigan, medyo nasasaltik natin dito. Opo. Pero sa pagkakataong ito, hindi gagawin yan. Baka naman may nagpapanggap na abogado ni Saldico Yun. na sinasabi, oy, ako kinatawa ni Saldico, huwag nyo nang i-cancel ang passport ni Saldico. Hindi titigil na kaming maglabas ng mga video. Ala. Di ba? Oo. Marami niyan. Kaya nga pangalanan niya kung sinasabi niya. Yung problema sa kanila walang pangalan sasabihin lang, oy, may abogado si Saldico, lumapit sa Malacanang, nag-blackmail. Sinong maniniwala sa inyo dyan? Ebidensya. Di ba? Resibo. Resibo. Basta-basta ka ba makakalapit sa isang opisyal ng Malacanang? Hindi po. Nang walang resibo. Siyempre, Hindi po. papunta ka sa loob ng Malacanang. May gwardiya dyan.
Saan ka sa maglalagbook ka. Yes. Di ba? Ise-search. Kinukunan pa nga yata ng litrato. Ewan ko. Dati ganun eh. Opo. May logbook. Sino ka ba? Opo. Sinong pupuntahan mo? Opo. Malacanang yan eh. Hindi That's naman true. mall yan eh. Opo. Hindi mo naman pwedeng sabihin dyan, ay hindi po, mamamasya lang. Tama, ginagawa pong bobo tanga ang mga Pilipino ni Bongit. Nakita niyo po, ginagawang bobo. Mga kabayan, ganun-ganun na lang ba? At syempre po, pakinggan po natin itong pahayag po mismo ng abogado. Mga tambay, may pahayag po yung abogado eh. Tingnan po natin. Yung mismo abogado na hindi niya po kayang gawin at hindi niya magagawa yon. Pakinggan po natin yung interview po ni Karen Davila doon sa abogado. Ibang klase magsinungaling ito si Bongit. Umano. The president said that a lawyer of Zaldico approached, I guess Malacanang, approached us and tried to blackmail us by saying that if we don't cancel his passport, he will stop releasing videos. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Did you or anyone from Zaldico's team approach Malacanang or the president's office? No, I did not. I don't know anyone in that office. But let me clarify that off the bat, no? Because I got the messages for comment from the press yesterday. And I immediately reacted. And then a close friend of mine from law school asked me, is he alluding to you? And I realized, I was not named. So maybe I acted prematurely. So let me say that if the palace was alluding to me, I did not approach the president or any of his men. All right. If it wasn't me, I'm sorry. Does Zaldico have another lawyer in the Philippines? Not to my knowledge, which is another reason why I reacted that way. Because as far as I know, I'm the only lawyer outside of my firm. Of course. Siya lang po ang tanging abogado ni Zaldico. At kinukundina niya ang sinasabi po ni Bongit. Ito pong si Atty. Roy, mga tambay. Kaya tama-tama po yung banat ni Atty. Topacio, mga bayan. Bangag lang po ba? At bangag lang po ba si Bongit nung nagsasalita po sa taong bayan? At ginagawa pong tangat bobo ang mga Pilipino. Presidente ka, maglalabas ka ng salita na ikaw ay binablackmail ng abogado katulad po ni Atty. Roy na abogado po ni Zaldico. Diba? Samantalang wala kang mala ipinakita na pangalan, hindi ka nagbanggit ng pangalan. Kaya mong banggitin yung nagbablackmail. Presidente ka eh. Tama nga sinasabi ni Atty. Topacio. May mga logbook yan. Bago ka makalapit sa Pangulo. Maraming protocol yan. Di ba? Iba background check ka yan. Baka mamaya isa kang terorista. Hindi ba? Di ba? Hindi ka pwede basta-basta lumapit at pumasok sa Malacanang at makipag-usap ka sa Malacanang nang wala kang pagdadaanan, screening. I-screening ka pa dyan eh. Di ba? Kukunin lahat ng pagkatao mo dyan, ang pagkakakilanlan sa'yo. At yung sinasabi nga ni Atty. Topacio, may mga picture pa yan. Di ba? May background check pa yan. Samantalang wala kang mala ipinakita sa publiko na itong attorney na ito ay nakipagkita o nakipag-usap sa Malacanang o sa iyo, Bongit, na tinatawag ng kanyang kapatid, na itong si attorney ganito, si attorney ganire ang nakipag-usap sa akin para ako i-blackmail, na hindi na ipalalabas ang video na ni Zaldico kung hindi mo kakansilahin ng kanyang pasaporte. Nakita niyo po, panlulukot, pambubudol at ubod ng kasinungalingan umano itong si Bongit umano. Grabe, no? Grabe itong tao na ito. Sanay na sanay pong manluko umano at magsinungaling at mangbudol sa taong bayan. Hindi kaya? 3 taong ka nang ninanakawan itong gobyernong ito. Puro pagnanakaw ang ginawa at puro pangako. Lahat naman ng sinalita ay wala naman nagagawa at napapatunayan sa taong bayan at
Pati tayo naghihirap at nagkihikahos. At pinapatay pa tayo sa kanilang mga proyekto. Dahil nga po, puro nakaw lang ang pinagagawa nila umano sa pera ng taong bayan. Kaya dito po mga tambay, sino paniniwalaan po ng taong bayan? Si Bonget na nagsasalita na akala mo kay linis-linis ng kanyang pagkatao, na walang bahid, anomalya at korupsyon ang kanyang panunungkulan na mahigit 3 taon? O itong si Atty. Roy ni Saldico? Hindi naman po natin kinakampihan si Saldico dahil kailangan din pong managot yan sa batas. Si Saldico ay marami rin pong ninakaw umano na kailangan din po niyang panagutan at isauli ang mga ninakaw niya sa taong bayan. Ang gusto lang po natin, mga kabayan, kaya po ini-expose natin si Saldico, ang kanyang nalalaman, para po mahuli ang mga utak, ang mga ulo, yung pinaka-head ng pagnanakaw sa ating bayan. Systematic na korupsyon ang ginawa nila umano. Yun po ang layunin po natin. At yun din po ang layunin nila Atty. Topacio, ni Senator Marcoleta, at napakarami pa nating mga Pilipino na naghahanap ng hustisya sa ating bansa. Katulad po ng Vice President ni dating Pangulong Duterte at Pamilya Duterte, na kailangan natin makakuha ng tamang hustisya at mapanagot ang napakaraming magnanakaw na politiko sa ating bansa. Lalo-lalo ang utak at ulo nito. Hindi po ba nakita nyo po involvement ngayon ng pagnanakaw nila? Buong pamilya nasasakop na ng pagnanakaw. Magmula sa presidente, first lady, at mga anak nito katulad ng congressman ng kanilang bayan sa Ilocos Norte. Hindi po ba? Kamag-anak, kaalyado. Grabe ang mga pagnanakaw. Nakakalula. Di ba? Kaya nga gustong-gusto nating malaman at mapanagot silang lahat. Kaya nga lang hindi natin magawa at hindi pa natin nakikita at hindi pa natin napapanagot ang mga hayop na ito, ang mga demonyong ito. Dahil meron po tayong mga commander-in-chief o sinasabing tagapagtanggol natin, tayong mga Pilipino, tagapagtanggol natin. Pero ang nangyayari, tagapagtanggol po na commander-in-chief na sila ngayon umano. Hindi na po tagapagtanggol ng Pilipino, ng taxpayer na nagpapasweldo sa kanila. Hindi na po sila sa atin naglilingkod umano. Itong mga men in uniform, generals, hindi naman lahat. Marami lang. Hindi po ba? Kay commander-in-chief na sila naglilingkod sa mga politiko na umano. Hindi na po sa atin. Kaya nga po pinag-ubra nila eh. Pinag-ubra po ng mga generals natin sa PNP, sa AFP, ang sitwasyon at kalagayan natin mga Pilipino sa pinaggagawa po ng gobyerno ngayon. Dinala po tayo sa kahirapan, korupsyon, at may pulburon pa. Kaya po, nakakapagtaka, amazing, sinasabi nga, unbelievable, only in the Philippines, mga kabayan. Grabe. Ngayon lang po tayo nakakita ng ganyang klase po na tagapagtanggol ng bayan, mga kabayan. Tagapagtanggol natin sa lahat ng kalagayan ng ating bansa, sa kalagayan nating mga Pilipino, ay sila po ang tagapagtanggol natin. Pero sa pagkakataon na ito, hindi po natin sila tagapagtanggol. Tagapagtanggol po sila ng mga magnanakaw umano at gumagamit ng pulburon. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, ang ating pong komento at komento po ni Atty. Topacio. At syempre po, si Atty. Roy na pinaliwanag niya po na kasinungalingan ang sinasabi ni Bonget, mga tambay. Kaya po siya binanatan, binira ni Atty. Topacio. Isa kang presidente, may mga protocol, wala kang mala ipakita sa taong bayan kung sino yung nagwawalang iya, mga kabayan, at nagba-blackmail sa'yo. Presidente ka? Mga kababayan, talagang yung sinasabi nga po ng matatanda, ng mga magulang natin at ng mga lolo natin, yung pagnanakaw daw po, pagka inasa dugo mo na ang pagnanakaw, dugo mo na, yan daw po ay laging magkasama. Pag daw po ang tao ay magnanakaw, 100% raw po yun ay sinungaling din daw po siya.
kung magnanakaw yung tao na yun. Kaya nga po ang tanong natin, si Bongit po ba, na tinatawag ni Amy Marcos na Bongit, ay magnanakaw po ba yan? Dahil nagsisinungaling? Magnanakaw po ba si Bongit kaya nagsisinungaling sa taong bayan? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kung magnanakaw si Bongit at sanay na sanay magsinungaling sa taong bayan, mga kababayan. Thank you po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Mga kabayan, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. At shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, yung panalangin po natin na lahat po tayo, ang ating buong sambayanan, ay, at ang pamilya Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. At syempre po, makalabas na po sa lalong mabilis ang ating dating Pangulong Duterte. At madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan. Thank you po sa mga dasal po ninyo, mga kababayan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.